pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakyan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Niloon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Pungkura Paroko, Reverend Father June Sescon, Paris Priest at Rektor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Naririto po ang mga mag-aaral na galing po sa grade 6 ng Apolinario Mabini Elementary School. 73 po silang kukumpilan. Sila po ay naihanda na para makumpilan at tumugon po sa misyon, matanggap ang banal na Espiritu Santo. Mangyaring tumayo ang mga kukumpilan na inihanda na natin para sa sakramentong ito, at bilang sagisag ng ating pag-welcome sa kanila at pagsuporta at pananalangin, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Pwede na kayong umupo. Salamat sa ating mga katekista na tumulong para sa paghubog at sa mga ating principal, sa mga guro at mga partners natin sa Apolinario Mabini School sa inyong pagsuporta upang ang ating mga bata ay tumanggap ng sakramento ng kumpil. 73 bata ang tatanggap ngayon. At salamat din po sa mga magulang, ninong at ninang sa inyong pagpayag, pagtulong at pagsuporta upang ang ating mga bata ay makatanggap ng sakramento ng kumpil. At ito nga ang ating ipinagdiriwang ngayon, ang sakramento ng kumpil. At welcome po sa Quiapo Church, dito sa ating tahanan ni Jesus Nazareno, na tahanan ng bawat Pilipino. At tayong lahat ay nagpapasalamat sa Kanya sapagkat Siya ang dahilan kaya tayo naririto ngayon. Kaya ang ating mga kabataan ay tatanggap ng sakramento ng kumpil. Kaya bilang isang pamayanan,
bigyan natin ng papuri, parangal, pasasalamat, at palakpak ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Noong maagang bahagi ng buwan na ito, at natitiyak ko, alam yan ng mga bata dahil walang pasok noon, nung April 9, ay ipinagdiwang natin. Ano raw holiday yung April 9? Araw ng Kagitingan. At sa araw na iyon, inaalala din natin ang mga bayani. Ang mga taong nagbuwis ng buhay, nag-alay ng kanilang lahat-lahat, lalo na para sa ating kalayaan. Yung mga taong nakipaglaban para ipagtanggol ang ating bayan. At sa umagang ito, balikan natin at natitiyak ko ang mga guro naman, itinuturo sa inyo ang mga bayani. Nakakalungkot nga lang minsan ang mga bata, mas kilala nila yung mga artista kaysa sa bayani. Mas kilala nila yung mga K-pop, no? O P-pop stars kaysa sa mga bayani. At sana, mga magulang, mga katikista, sa paghahanda at mga bata, sana makilala din natin ang mga santo at mga santa. At yung mga awit din. Mamaya titignan ko, nung kumakanta tayo ng papuri, napansin ko, iba medyo siguro nahihiya pang kumanta. Pero sana, yun ding mga awit, pangsimbahan, awit na para sa Nazareno, alam din natin, doon sa dati kong simbahan, pinakanta ko ng ama namin yung bata, hindi makakanta. Tapos maya-maya, sabi ko, ano bang kantang alam mo? Kumanta nung Korean song, no? Hindi ko nga naintindihan kasi Korean, no? Pero siya, kabisado yung K-pop song. Tapos tinanong ko nga, ano yung ibig sabihin nung kinanta mo? Wala lang, Father, hindi ko rin naintindihan. Maganda lang kasi ang tunog. Kaya kabisado ko. Sana sa ating mga kabataan, ito ang, at sa mga magulang, nag-uumpisa rin po yan sa bahay. Baka ang pinapanood nyo lagi, mga K-pop din, no? Na concert. Kaya hindi nila, doon lang sila nakakaalam. Pero mabalik tayo sa mga bayani. May kanya-kanya tayong bayani. At hinahangaan natin ang mga bayani. Halimbawa, sino yung bayaning napakatalino, tapos yung monumento niya nandiyan sa Meloneta? Si Dr. Jose Rizal. Diba? Napakatalino niya. Iba-ibang wika ang kaya niyang sabihin. Nagsulat siya ng mga libro. Meron din naman kapwa Manileño natin, napakatapang na bayani, may dalang bolo o itak. Nandyan din sa may Cartilla, malapit sa City Hall, yung kanyang monumento. Sino yon? Si Andres Bonifacio. Di ba? At sino raw ang utak ng katipunan? Si Emilio Jacinto. Kasama din, dalawa sila, na mautak din, lalo na ng Republika naman, pagkatapos ng katipunan, ng unang Republika, sino raw yung matalino din, at bagamat siya'y lumpo, pero siya ang naging matalino? Ayan, kala ko baka hindi nyo kilala si Apolinario Mabini, no? Sa kanya pinangalan yung eskwelahan natin, no? Sino raw naman yung matanda na tumutulong sa mga katipunero nung may sakit, mga nasusugatan? Si Tandang Sora, si Melchora Aquino. Ang gagaling ng mga estudyante, ha. Lahat ng tanong ko may sagot, no? Buti na lang, no? Baka mamaya isagot nyo, TVJ, no? O baka si Vice Ganda isagot nyo, no? Hindi naman, di ba? Pero ganoon, no? At sa mga artista, hindi naman may kakaila minsan talaga, hinahangaan din natin yung mga artista.
Kaya nga tayo dito sa Quiapo, sumikat tayo lalo. Sikat naman talaga tayo dahil sa Nazareno, pero lalo tayong sumikat. Mula nang dumating si Tanggol. No? At yung iba sa inyo siguro, ginagaya yung style ni Tanggol. No? Kasi hinahangaan natin sila. Dahil sa tingin natin, matapang ang mga taong ito. Kaya nga minsan, naboboto natin yung artista eh. Kasi akala natin, yung papel nila sa TV at pelikula, ganun din sa totoong buhay. Pero hindi naman lagi, mga bata. Hindi dahil bida sa pelikula, bida na rin sa totoong buhay. Hindi dahil mabait sa pelikula, mabait din sa totoong buhay. Pero bakit ko to sinasabi sa inyo? At yung iba, hinahangaan natin. Iba sa inyo, kaya nga siguro sikat na sikat yung mga K-pop. Sa Korea ngayon, yung ibang mga bata, ang laki ng pressure kasi nagpapapayat sila. Gusto nila, kasing payat nila yung mga, no? Ano ba tawag doon sa mga K-pop girls ba tawag doon? No, yung mga grupo na yun? Ha? Ano tawag? Oo, yun, di ba? Kaya gusto nila, kaya yung mga tumataba, nadidepress. Tapos yung iba, nagpapaputi. Tingnan mo nga yung katabi mo, nagpapaputi ba yan? No? Kasi gusto natin, no? Tayo mga Pilipino, hindi lang naman yung mga bata, kasama yung mga magulang, ninong at ninang. Masyado tayong naiinggit. Kaya tingnan nyo yung Nazareno, itim naman, wala namang masama sa kayumanggi. Pero iba sa atin, ayaw. Ayaw na ayaw yung maitim, gusto maputi. Kaya, yung iba, masama po yun ha, yung turok, nagtuturok ka, yung mga drip-drip, masama yun ha, sabi ng DOH. Yung iba naman, kung ano-ano pinapahid ng mga cream, no? Para pumuti, o mga sabon, kung ano-anong ginagamit. Doon sa isang simbahan ko na pinanggalingan, no? Sabi ko, doon sa isang bata, gumagamit ka, no? Meron kang sabon sigurong o cream na pinapahid. Sabi ko, paano nyo nalaman, Father? Natitipid ka, no? Sabi ko, paano nyo nalaman, Father? Kasi pinapahid mo lang dito siguro sa mukha mo, nakakalimutan mo yung leeg maitim pa rin, no? Ayan, no? Hindi na ipantay yung pahid, no? Ayan, no? Pero hinahangaan natin sila, mga bata, magaling sumayaw, magaling kumanta, maganda, maputi, sexy, maganda manamit. Pero alam nyo, lahat ng mga ito, mga artista, hinahangaan natin, mga bayani, hinahangaan din natin. Pero alam nyo ba, hanggang doon lang sila. Si Jose Rizal, hindi ka kayang patalinuhin. Kahit pumunta ka sa luneta, kahit gamitin mo yung ballpen ni Jose Rizal, hindi mo masasagot lahat ng tanong sa exam dahil kay Jose Rizal. Kahit gamitin mo yung itak ni Bonifacio, hindi ka tatapang. Kung duwag ka pa rin kahit gamitin mo yung bolo ni Bonifacio. Kahit gamitin mo yung upuan ni Mabini, kung hindi ka nag-aaral, hindi ka pa rin tatalino. Hanggang paghanga lang tayo sa kanila. Siguro nga, ginagaya mo yung sayaw ng mga Bini o ng mga K-pop, pero hindi nila kayang gawin yun para sa'yo. Hanggang paghanga lang, inspiration lang, ika nga. Pero alam nyo ba mga bata, alam nyo mga kapatid, kakaiba si Jesus Nazareno. Kung ano ang mabuti kay Jesus Nazareno, pwede niyang ibigay sa atin. Matalino si Jesus Nazareno, pwede niya tayong gawing matalino. Matapang si Jesus Nazareno, pwede niya tayong gawing matapang. Mapagbigay si Jesus Nazareno, pwede niya tayo gawing mapagbigay. Mapagpatawad si Jesus Nazareno, pwede niya tayong gawing mapagpatawad. Kung ano man meron siya,
pwedeng mangyari sa atin. Hindi katulad ng mga bayani, ng mga artista. Siguro, hahanga lang tayo sa kanila, matutuwa tayo sa kanila, may inspire tayo sa kanila, pero hanggang dun na lamang sila. Pero kay Jesus Nazareno, dahil siyang ating Panginoon, makapangyayari ang lahat. Bakit? Sapagkat may ibibigay sa atin ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. May regalo sa atin. Ang mga ninong at ninang, o mga bata, tignan nyo yung mga ninong at ninang ninyo. Ha? Tatandaan nyo mga mukha nila. Nasaan ba mga ninong at ninang? Tayo nga yung mga ninong at ninang. Tayo. Ayan. O, palakpakan natin ang mga ninong at ninang. Ayan. O mga kukumpilan, ha? Tandaan nyo mga mukha ng ninong at ninang nyo mamaya. Pwede na umupo. Magpa-picture kayo sa kanila para may pruweba kayo, ha? Para pagdating ng Pasko at birthday nyo, alam nyo kung sino hahanapin nyo. Baka magtago sila, no? May regalo na ba kayo sa inaanak nyo? No? Pero sabihin nyo rin sa inaanak nyo, meron ding magre-regalo sa inyo. Pag hindi sila nagbigay, pero sabihin nyo, ha, dilista ko, ninong, ninang, ha, kung di ka magbigay ngayon. Pero huwag kayong malungkot. Kasi merong mas mahalagang regalo kayong tatanggapin ngayon, mga bata. Regalo galing kay Jesus Nazareno at sa ating Diyos Ama. At yun ay walang iba kung hindi ang Espiritu Santo. Naituro na yan, tiyak ko, ng inyong mga kuya at ate. Kaya hindi ko masyadong palalawakin at pahabain pa. Sapat na malaman ninyo, mga bata, ang Espiritu Santo ang ibinigay sa atin ni Jesus Nazareno. Katulad ngayon, panahon ng muling pagkabuhay. Bago daw bumalik sa langit, si Jesus Nazareno, ibinigay niya ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. Kaya di ba natatandaan ninyo nung mahal na araw? Si Pedro, duwag. Di ba natandaan niyo yun? Kaya tumilaok yung manok, itinatwa ni Pedro, si Jesus. Di ba kilala mo yan? Ano sabi ni Pedro? Hindi duwag. Yung mga alagad, nagtakbuhan. Pero nung binigay sa kanilang Espiritu Santo, biglang tumalino. Biglang lumakas. Biglang tumapang. Biglang naging masipag. Sapagkat, gaya ng sabi ko kanina, kung ano man ang mabuti kay Jesus, pwede niyang ibigay sa atin. Kaya mga bata at mga kapatid, huwag nating kaligtaan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya may pabaon akong dasal, mga bata at mga kapatid. Kailangan tawagin natin lagi ang Espiritu Santo. Kaya kunyari, may nangaaway sa inyo, may nanunukso, may nambubuli, bawal ang bully, ha? Pero minsan sa eskwelahan, may ganun, nangaasar sa'yo. Pag may nangaasar sa'yo, huwag ka agad gaganti, huwag ka agad magsasalita. Ito ang dasal mo. Come, Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo. Huwag ka agad sasagot. Baka mali ang masabi mo. Kapag may nangaaway sa'yo, may nangiinis sa'yo, sa mga nakakatanda, merong nanggagalit sa'yo, halina, Espiritu Santo. Nasa traffic ka, naiinis ka na, halina, Espiritu Santo. Inaantay mo yung asawa mo, hating gabi na, hindi pa umuuwi. Magdasal ka para pagdating niya, alam mo, tama ang sasabihin mo sa kanya. Yung mga mister, gabi ka na uuwi, bago mo buksan yung pintuan, bago mo masalubong si Mrs., halina, Espiritu Santo, tulungan mo ako. Baka ako girahin, baka lumilipat na yung kaserola, ibabato sa akin. Mga bata, pag nakikita nyo, nag-aaway yung magulang ninyo,
Come Holy Spirit, halina Espiritu Santo, tulungan mo sila para hindi sila magkasakitan. Nakita nyo nag-aaway ang mga kaklase ninyo, bukod sa awatin ninyo, come Holy Spirit. Bago mag-exam, come Holy Spirit. Pero mag-aral ka rin, ha? Hindi pwedeng come Holy Spirit lang. No? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero nandun ang Espiritu Santo. Kaya mga bata, mga kapatid, ito ang ating ipagpasalamat. Iginagawad sa atin ngayong araw na ito ang Espiritu Santo at araw-araw sana. Di ba araw-araw kumakain kayo? Araw-araw naliligo kayo? Mukha bang naligo yung katabi mo? Ganun din dapat. Hindi pwede ngayong araw nyo lang tawagin ng Holy Spirit. Araw-araw, anyayahan nyo siya upang tulungan kayo sapagkat kung ano man mayroon, yun ang mabuting balita. Kung ano man ang mayroon, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, matatanggap natin yun dahil sa Espiritu Santo. Kaya nga, sa araw na ito, kayo tatanggap ng karunungan at pangunawa, magiging makatwiran sa pagpapasya, matibay ang loob sa lahat ng pagkakataon, kaalaman at pamimitagan, at banal na pagkatakot sa harap ng kadakilaan ng Diyos. Kaya nga, ipagpatuloy natin ang misang ito. Tawagin natin, imbitahan natin ang Espiritu Santo na ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ng ating Diyos na mahal na pong Jesus Nazareno.